Ezekiel. Malapit na ang katapusan ng Israel. Ikapitong kabanata. Sinabi sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi sa bansang Israel. Ito na ang katapusan ng buong lupain ng Israel. Katapusan na ninyo, dahil ipadarama ko na ang galit ko. Hahatulan ko kayo ayon sa pamumuhay ninyo, at pagbabayarin ko na kayo, ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginawa ninyo. Hindi ko na kayo kahahabagan. Hahatulan ko kayo sa inyong pamumuhay, at sa inyong kasuklam-suklam na ginawa, para malaman ninyo na ako ang Panginoon. Ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, darating sa inyo ang sunod-sunod na kapahamakan. Ito na ang wakas, ang katapusan ninyo, kayong mga nakatira sa lupain ng Israel. Dumating na sa inyo ang kapahamakan. Malapit na ang oras na magkakagulo kayo. Tapos na ang maliligayang araw ninyo sa mga kabundukan. Hindi magtatagal at ipadarama ko na sa inyo ang matindi kong galit. Hahatulan ko kayo ayon sa pamumuhay ninyo, at pagbabayarin ko kayo sa mga kasuklam-suklam na ginawa ninyo. Hindi ko kayo kahahabagan. Pagbabayarin ko kayo ayon sa inyong pamumuhay at sa mga kasuklam-suklam na ginawa ninyo. At dito'y malalaman ninyong ako ang Panginoon ang nagparusa sa inyo. Malapit na ang araw ng pagpaparusa. Darating na ang kapahamakan. Sukdulan na ang kasamaan at kayabangan ng mga tao. Ang kalupitan nila'y babalik sa kanila bilang parusa sa kasamaan nila. Walang matitira sa kanila. Pati ang lahat ng kayamanan nila ay mawawala. Oo, malapit na ang araw ng pagpaparusa. Hindi na ikatutuwa ng mga mamimili ang naitawad nila, at hindi na rin malulungkot ang mga naluging nagbebenta, dahil mararanasan ng lahat ang galit ko. Kung may mga nagbebenta mang makakabawi, hindi na sila makakabalik sa pagtitinda, dahil ang mga sinabi ko tungkol sa buong bansa ng Israel ay hindi na mababago. Hindi maililigtas ng bawat gumagawa ng kasamaan ang kanyang buhay. Kahit nahipan pa nila ang trompeta para ihanda ang lahat sa pakikipaglaban, wala ring pupunta sa labanan, dahil mararanasan ng lahat ang galit ko. Ang sino mang lalabas ng lungsod ay mamamatay sa digmaan. Ang mananatili naman sa loob ng lungsod ay mamamatay sa sakit at gutom. Ang mga makakaligtas sa kamatayan at tatakas papunta sa mga bundok ay iiyak doon na parang huni ng kalapati dahil sa kani-kanilang kasalanan. Manghihina ang mga kamay nila at mangangatog ang kanilang mga tuhod. Magsusuot sila ng damit na sako at aahitin ang kanilang buhok para ipahayag ang kanilang pagdadalamhati. Takot at kahihiyan ang makikita sa mukha nila. Itatapon nila sa mga lansangan ang mga pilak at ginto nila na parang maruruming bagay. Hindi sila maililigtas ng mga ito sa araw na ipadama ko ang aking puot. Hindi rin nila ito makakain para mabusog sila, dahil ito ang dahilan kung bakit sila nagkasala. Ipinagmamalaki nila ang mga naggagandahan nilang hiyas na siyang ginamit nila para gumawa ng mga kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan. Kaya gagawin kong marumi ang mga bagay na ito para sa kanila. Ipapasamsam ko ito sa masasamang dayuhan at dudungisan nila ito. Pababayaan kong lapastanganin nila at nakawan ang aking templo. Papasukin at lalapastanganin ito ng mga magnanakaw. Bibihagin ang aking mga mamamayan dahil puro patayan at puno ng kaguluhan ang kanilang lungsod. Ipakakamkam ko sa mga masasamang bansa ang mga bahay nila. Tatapusin ko ang pagmamataas ng kanilang mga makapangyarihang tao at ipalalapastangan ko ang mga sambahan nila. Darating sa kanila ang takot at maghahanap sila ng kapayapaan, pero hindi nila ito matatagpuan. Darating sa kanila ang sunod-sunod na panganib at masasamang balita. Magtatanong sila sa mga propeta, pero wala silang matatanggap na kasagutan. Magpapaturo sila sa mga pari at hihingi ng payo sa mga tagapamahala, pero hindi sila tuturuan at papayuhan. Magdadalamhati ang hari
at mawawala ng pag-asa ang mga tagapamahala niya. Ang mga tao'y manginginig sa takot. Parurusahan ko sila ayon sa kanilang pamumuhay. Hahatulan ko sila kung paano nila hinatulan ang iba, at malalaman nila na ako ang Panginoon.